Korte Suprema na ibasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Kahit mga dating hurado ng Korte Suprema at isang dating Chief Justice, may mga mahalagang kwestiyon sa nilabas na desisyon ng Korte Suprema nitong nakarang linggo lamang. Para po sa mga hindi abogado, himayin natin itong desisyon ng Korte Suprema. Para sa mga hindi abogado. Ayan, kasama ako dyan, hindi ako abogado. Ikaw din, o kanyo, hindi ka rin abogado. Himayin daw natin yung naging desisyon. Ayan na, kasama tayo. Pasok! Na umabot po ng 97 pages sa mas simple mga kataga. Ayon sa Korte Suprema, meron pong dalawang malaking problema ang pagkaka-impeach ng Kongreso kay VP Sara Duterte. Una, labag daw ito sa 1-year limit para mag-initiate ng impeachment complaint laban sa isang opisyal. Tagalog na yan ha. Tagalog na. Go! Pangalawa, hindi raw dumaan sa due process ang pagkaka-impeach kay VP Sara. Ngayong gabi po, bilang unang bahagi ng ating explainer, pag-uusapan muna natin itong 1-year bar. Konstitusyon natin na no impeachment proceedings shall be initiated against the same official. Ulitin natin na para maintindihan nyo. Dito lang. Ayan, go! Pangalawa, hindi raw dumaan sa due process ang pagkaka-impeach kay VP Sara. Ngayong gabi po, bilang unang bahagi ng ating explainer, pag-uusapan muna natin itong 1-year bar. Ito po ang malinaw sa konstitusyon natin na no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once in a year. Yan ay para po hindi patong-patong ang mga kasong isasampa laban sa isang opisyal at wala nang matitirang oras para sa tunay na trabaho. Pero syempre, kung once a year lamang pwede magsimula ng impeachment proceeding, ang pinakamahalagang tanong, kailan ba ito matuturing na initiated? Pag meron bang nagsampa ng reklamo o pag nagbotohan na ba ang mga congressman? Yang tanong na yan po ang sentro ng kontrobersya sa desisyon ngayon ng Korte Suprema. Pakinggan natin ito. Ito napakaganda ng paliwa. Ito dapat yung mga natututunan natin, di ba? Para magmukha tayong matalino naman. Okay, go. Dito sa desisyon ng Korte Suprema, binago po nito ang mga patakaran na Korte Suprema rin mismo ang naglatag noon pang taong 2003. Backgrounder po. Malinaw ha. Iulitin ko lang. Ang sinasabi, ang Korte Suprema, binago nila yung desisyon. Pero, meron ng nauna na dapat yun ang sinusundan. Di ba? Malinaw ha. Tinagalog ko, inulit ko lang. Ulitin natin. Baka sabihin nyo sinungaling ako. Inuulit ko lang ha. Inuulit ko lang. Binago po nito ang mga patakaran na Korte Suprema rin mismo sa desisyon ng Korte Suprema. Binago po nito ang mga patakaran na Korte Suprema rin mismo ang naglatag noon pang taong 2003. Backgrounder po, November 2003 sa kasong Francisco versus House of Representatives. Ito po ang ruling ng Korte Suprema. Yan na, makinig. Tagalog na to. Dito, ang paliwanag kasi dito, dahil binago ng Korte Suprema yung desisyon nila, hindi nila sinunod yung Francisco versus House of Representatives. Yan. Dito dapat sinusundan nila to. Kasi ito yung ginagamit talaga pagdating sa mga impeachment, di ba? Pagdating sa mga ruling. Ito. Pero nga binago. Di ba? Siguro sabi ng mga justice na to, millennials kami ngayon gusto namin baguhin. Di ba? Nakikiuso kami, di ba? Para ginagaya lang namin si Senate President Escudero na nakahikaw pa na nakikiuso rin Gusto rin baguhin ang konstitusyon sa sarili niyang desisyon Kala nyo si SP lang nakikiuso, kami rin. Diba? Bang klase, no? November 2003 sa kasong Francisco versus House of Representatives, ito po ang ruling ng Korte Suprema. Ang impeachment proceedings ay considered initiated lamang pag ang reklamo ay nai-refer na o nabato na sa House Committee on Justice. Ito po kasi ang proseso. Ang reklamo ipafile sa House Secretary General, tapos ipapasa sa opisina ng Speaker at pagkatapos i-refer sa House Committee on Justice. Ang ponente ng desisyon yon, si dating Supreme Court Justice at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. At sa interview sa Rappler nitong linggo lamang, pininindigan ni Morales ang desisyon ng Korte Suprema noon na ang definisyon ng initiation ay pag umabot na ang reklamo sa Justice Committee. Ito pa po, ayon sa konstitusyon, ang Kongreso mismo ang gagawa ng mga patakaran nito sa impeachment. Ngayon, taong 2010, pinagtibay pa ito ng 15th Congress nang naayon sa unang desisyon ng Korte Suprema. Rule 2, Section 2, impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice. Pero ano nangyari sa kaso ni VP Sara? Meron pong 3 unang sinampang impeachment complaints laban sa... Ito malino. Tagalog na to. Ito mga didilis na to Importante maintindihan nyo to para kahit paano naman nararamdaman ninyo na hindi kayo tanga. Diba? Kaya ito ako, alam nyo, sweet babes, napakabait ko, magpasalamat kayo sa akin. Dahil kahit hindi ako matalino, pero nagmumukha akong matalino sa live ko dahil ang ipiniplay ko dito, yung mga kaalaman na ganito na makapagbigay sa inyo ng impormasyon. Busy kayo sa pagtatrabaho nyo. Hindi nyo napanood to kagabi o kahapon. Di ba? Hindi nyo napanood to. Dito sa live ko, piniplay ko at
wini-welcome ko kayo, ginigising ko kayo. Hoy, 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 gising ito. Ito may nagpapaliwanag, oh. Oh, di ba? Magpasalamat kayo. Oh, ito na, yung kay BP Sara. Pero ano nangyari sa kaso ni VP Sara? Meron pong 3 unang sinampang impeachment complaints laban sa kanya. December 2, December 4, December 19. Ano-ano mga yan? December 2, December 4 at December 19, 2024. Hindi po muna ito inakyat ni House Secretary General Reginald Velasco sa opisina ni Speaker Martin Romualdez dahil meron pa raw mga gustong humabol. Sa madaling salita, hindi po ito pinadala sa Justice Committee. At pagdating na ng Pebrero 2025, meron na pong ika-4 na impeachment complaint na pirmado ng higit 200 kongresista. Ito ngayon pong ika-4 ang ginamit at inaprubahan ng Kongreso at pinasa sa Senado. Ano ang malinaw dito? Okay. Paglilinaw ha. Ito ha, para magmukhang matalino tayo. Ano ang malinaw dito? Yung una, yung December 2, 4, and 19, hindi nagtuloy. Okay? Kasi kung nagtuloy yan, malamang isa dyan, ma-approve. Dahil hindi nga nagtuloy. Hindi nagtuloy kasi nga pumasok itong fourth complaint. Ano ba itong fourth complaint? Ito yung naaprobahan ng House, ng Speaker. So, naaprobahan na ito. So, malinaw na yung 3, anong gagawin ngayon doon sa 3? Na-approve na pala itong fourth complaint. So, in-archive. Okay, di ba? Linaw, ulitin natin. Gustong humabol sa House Secretary General Reginald Velasco sa opisina ni Speaker Martin Romualdez dahil meron pa raw mga gustong humabol. Sa madaling salita, hindi po ito pinadala sa Justice Committee. At pagdating na ng Pebrero 20... Hindi pinadala sa Justice Committee. Why? Di ba? Kasi pag dumating sa Justice Committee yan, anong mangyayari? Baka tama na nga ang Korte Suprema doon na one bar rule. Di ba? Hindi pwedeng dalawa. May na-violate kayo doon. Yun. Dahil nga, hindi naman umabot sa justice rule eh. Hindi umabot kasi nga, ang naipasok na, ang nagtuloy-tuloy yung fourth complaint. 25, meron na pong ika-4 na impeachment complaint na pirmado ng higit 200 kongresista. Ito ngayon pong ika-4 ang ginamit at inaprubahan ng Kongreso at pinasa sa Senado. Pero ayon po sa bagong ruling ng Korte Suprema... Ito, bagong ruling. Ayon na sa bagong ruling, hindi nila sinunod yung Francisco. Ito ang sinunod nila, bagong ruling nila. Hindi raw pwede yan. Ang unang 3 impeachment complaints ay hinayaan lamang daw ng Kongreso dahil pinabura nito ang ika-4 na reklamo. Itong unang 3 reklamo ang bibigyang halaga ngayon ng Korte Suprema kahit hindi po ito umabot sa Justice Committee. Wala raw karapatan ang Secretary General o ang Speaker na isang tabi ang isang reklamo. Ayon sa Korte Suprema, kung ang isang reklamo ay hinayaan lamang at hindi inaksyonan ng Kongreso, doon na po magsisimula ang pagbibilang ng 1-year ban. Yan ha, malinaw. Ito, at mas maganda kasi pinapaliwanag to. Di ba? Hindi naman tayo nagmamagaling, di ba? Sino ba ang nagre-reaksyonan natin? Itong mga nagre-react na to, mga nagbabalita na to, ay di nila masabihan silang nagmamagaling. Ang kagandahan dito sa ginawa ng TV5, ipinaliwanag nila ang side ng bawat panig. Ang panig ng Korte Suprema, ang ipinaglalaban ng Korte Suprema, at ang pinaglalaban ng House. Alin po dito ang mas may nagbibigay ng tamang kahulugan, ay tamang sentimento, yung bang sinasabi at naging desisyon ng Korte Suprema o yung nakita na sinasabi ng House na teka may mali po diyan sa naging desisyon ninyo. 'Di ba? Ayun ang kagandahan dito sa TV5 na to, no? Itong pinapakita nila, wala sila pinapaligan, bagkos pinapaliwanag na nila ng mas malinaw in Tagalog pa itong TV5 para mas maunawa ng iba paano ba nagkakaroon ng ganitong problema sa dalawang paksyon na nangyayari ngayon, na nagkakaroon ng kanya-kanyang opinion na teka maraming mga politiko, maraming mga attorney, mga Justice Supreme Court na nagsasabing mali nga naman. Mali ang Korte Suprema. 'Di ba? Medyo mapapaisip ka dahil kung pupunta mo itong mga DDS, isa pinagyayabang ng mga DDS ngayon, mas marunong pa kayo sa 13. Di ba? Pag pumunta ka naman dito, ito talaga may ebidensya kami. Yan. Kaya malinaw, kaya mas maganda to. Yan. Pero ayon po sa bagong ruling ng Korte Suprema, hindi raw pwede yan. Ang unang 3 impeachment complaints ay hinayaan lamang daw ng Kongreso dahil pinabura nito ang ika-4 na reklamo. Itong unang 3 reklamo ang bibigyang halaga ngayon ng Korte Suprema kahit hindi po ito umabot sa Justice Committee. Nagets nyo? Sinilip ng Korte Suprema yung unang 3.
Which is yung unang tatlong complaint na yun, hindi nga umabot ng justice eh. Hindi umabot. Kasi pag umabot yun, tama ang Korte Suprema. Dahil nga may bago rule sila, hindi. Para sa kanila, umabot yun kasi dinulog nyo na yung tatlo eh. Pero teka, pinag-uusapan dito, yung pasok sa one bar rule. Kung susundan natin yung talagang Francisco, yung ginagamit talaga, na yun naman ang talaga, kung susundan mo ang konstitusyon, pasok yun. Ibig ko sabihin, walang nilabag. Kasi, naunang na-approve yung port complaint, yung tatlo, hindi naman nagtuloy-tuloy. Hindi nagtuloy-tuloy. Hindi nakaabot sa justice. Okay? So, pasok yung one bar rule. Ay, hindi pasok yung one bar rule na nasisilip ng Korte Suprema. So, tama kung susundin yung nakasanayan at ginagamit talaga na Francisco. Pero dahil nga, may bago. Bigla na lang, teka, may bago kami. Nakikiuso kami. Yan Itong unang tatlong reklamo ang bibigyan halaga ngayon ng Korte Suprema kahit hindi po ito umabot sa Justice Committee. Wala raw karapatan ang Secretary General o ang Speaker na isang tabi ang isang reklamo. Ayon sa Korte Suprema, kung ang isang reklamo ay hinayaan lamang at hindi inaksyonan ng Kongreso, doon na po magsisimula ang pagbibilang ng one-year ban. Dito po umaalma ang ilang dating hurado ng Korte Suprema. Bakit daw binago ng Korte Suprema ang mga patakaran na ito mismo ang gumawa sa Francisco versus House of Representatives? Okay. Di ba? Ano ang sinasabi dito? Itong mga dating justice mas may experience, mas sanay, at may mga pinagdaanan na rin impeachment yung mga yan, at ginagamit na rin nila yung mga yan. Ano ang naging sinasabi nila? Ano ang paliwanag? Sino ba to mga justice na to? Ano ang kanilang kakayahan? Tignan natin. Pagbibilang ng one-year ban. Dito po umaalma ang ilang dating hurado ng Korte Suprema. Bakit daw binago ng Korte Suprema ang mga patakaran na ito mismo ang gumawa sa Francisco versus House of Representatives noong 2003? Si Adolf Ascuna po ay dating Associate Justice ng Korte Suprema at member rin ng 1987 Constitutional Commission na bumalangkas nga ng konstitusyon natin. Siya ang bumalangkas. Dahil siya ang bumalangkas, syempre alam niya na tama ang House. Diba? Nakita niya na sumunod ang House. Kaya ipinagtatanggol ngayon ito ni Ascuna. Ang problema, may sariling mundo ang Korte Suprema ayon sa mga sinasabi ng mas nakakarami. Kay Ascuna, hindi patas na nagagawa ang Korte Suprema ng bagong patakaran dahil sumunod lamang ang Kongreso sa unang patakaran na ginawa ng Korte Suprema. Di ba? Ganito lang yan eh. Ito ganito lang kasimple, ipaintindi natin sa mga didilis. Kung ang sinabi ng Korte Suprema, dapat pag ginawa nyo yung pagpuproseso niyan, meron tayong bagong batas. Ano yung bagong batas? Ito, susundan nyo. Ito bagong batas natin. Teka, hindi aware yung House eh. Diba? Hindi aware yung House. Dito tayo sa dating gawi. Dito tayo sa dating nakagawian. Yung Francisco. Na kung saan, ginagamit ito. Ginamit na ito, panahon pa nila Corona, panahon pa nila ng mga ibang mga politikong na-impeach. Ginagamit ito eh. So dito tayo. Ito yung nakagawian eh. Pero teka, biglang nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema at sasabihin nila mali ang ginagawa ninyo. Kasi meron tayong bagong, kumbaga meron silang pinapalabas na bagong desisyon na hindi aware ang Korte, ang House, na teka, kalakaran na ito yung ginagawa namin. Kalakaran na ito ang nakagawian kasi meron tayong sinusunod na konstitusyon. Ito yun, yung Francisco. Pero, biglang may pagbabago. Nasana sa pagbabagong yun, nung una pa lang, February pa lang, nakialam na sila ko. Total, gusto naman nila talaga makialam. Wala tayong magagawa doon eh. Na sinabi nila, ano yung ginagawa nyo? Mali yan. May bago tayo. Nagbigay ng ano. Dahil, alibawa, kung concerned talaga sila para sa bayan, kung ang pinag-uusapan dito ay pagnanakaw. Diba? Kung concerned sila sa bayan at wala silang kinikilingan, sasabihan nila, bibigyan nila ng awareness. Itong House. Oy, baka sinusundan ninyo yung Francisco hindi na yan. Ito na yung bago ngayon na sundan ninyo. Ito dapat. Pagdebatihan muna natin kung tama ba yun. Diba, may upuan dapat yan. Diba? Pag-usapan, ganito, ganyan. Kasi hindi na tayo pwede sa dating rules.
Di ba ganon? Dahil wala nga pakialam eh. Di ba? Baga, nang bigla na lang. Kaya nagulat ngayon ang House. Okay, tuloy. 7 Constitutional Commission na bumalangkas nga ng konstitusyon natin. Ayon kay Escuna, hindi patas na nagagawa ang Korte Suprema ng bagong patakaran dahil sumunod lamang ang Kongreso sa unang patakaran na ginawa ng Korte Suprema. Tama. At may dagdag pa pong komplikasyon sa bagong patakaran ng Korte Suprema ngayon. Noong panahon po ni Pangulong Gloria Arroyo, merong mga abogado na taon-taon inuunahan po ang oposisyon na magsampa ng mga impeachment case laban kay Pangulong Arroyo. Ang suspensyon ng ilan, sinasadya ito para lang i-trigger ang 1-year ban sa pag-i-initiate ng mga impeachment complaints. Ang magiging malaking tanong ngayon, sa ilalim ba ng mga bagong patakaran, may karapatan ba ang Kongreso na mamili ng impeachment complaint na gusto nitong isulong? O nakatali na ba ang kamay nito sa kung sino ang unang magsasampa ng impeachment complaint kada taon?